Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang silid ay puno ng mga tao, ang mga talakayan ay nagsasalita ng mabilis at sabay-sabay. Isang malaking kaganapan tungkol sa mga karapatang pantao ang naganap sa isang formal na lugar sa Manila. Sa gitna ng ingay at madilim na mga sulok ng room, may dalawang mata ang nagkatinginan mula sa magkabilang dulo ng malaking lamesa. Si Lucas, isang batang abogado, ay hindi inaasahang nakatagpo ng kanyang mga mata kay Isabela, isang journalist na tapat na nagtatrabaho sa mga investigasyon ng mga nawawalang tao. Si Lucas, nasanay sa mga legal na dokumento at formal na pagsasalita, ay hindi inaasahang naintriga sa isang babaeng hindi pwedeng hindi mapansin. Hindi lamang ang kanyang mga mata, kundi pati na rin ang misteryosong aura na bumabalot sa kanya. Si Isabela ay matipuno, maingat sa bawat galaw at hindi agad nagpapakita ng emosyon. Ang mga mata nito ay puno ng mga hindi nasabing kwento. Magandang gabi, ang nag-iisang salitang tumagos mula sa kanya sa isang pagkakataon na nag-cross ang kanilang mga landas sa pagpunta sa mesa ng pagkain. Tumigil sandali si Isabela at ang daliri ni Lucas ay bahagyang sumayad sa braso niya. Lucas, sabi ni Lucas, hindi tiyak kung bakit hindi siya makagalaw ng buo. Tulad ng sinabi ko, magandang gabi. Isabela nagngiti ng mabilis, parang walang nangyaring espesyal. Isabela, sagot niya, at mabilis na tumalikod upang magpatuloy sa kanyang lakad. Ang mga mata ni Lucas ay nanatiling nakatutok sa kanyang likuran. Sa loob ng isang saglit, may kakaibang alon na dumaan sa kanyang dibdib. Habang ang kaganapan ay patuloy, hindi matanggal-tanggal sa isipan ni Lucas si Isabela. Gabi-gabi, pagkatapos ng mga formal na talakayan, madalas siyang maglakad-lakad sa kanyang maliit na opisina. Nang isang linggo, natuklasan niya na hindi lamang siya isang simpleng mamamahayag, si Isabela ay may koneksyon sa isang malaking investigasyon tungkol sa mga nawawalang tao sa bansa. Ang kanyang iniisip ay ito ay hindi pangkaraniwan. Nagpasya siyang subukang makipagkita kay Isabela. Isabela, nagsimula siya isang gabi habang magkasama silang nagkape sa isang tahimik na cafe. Nais ko sanang matulungan ka kung may kailangan kang tulong. Isabela ay napatingin sa kanya ng seryoso, parang iniisip kung paano sasabihin ang hindi kayang iparating. Hindi ko kailangang tulong mo, sagot niya. Mas mabuti kung hindi ka na makialam. Si Lucas ay nagdalawang isip, ngunit hindi niya kayang alisin ang pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi siya nasasabi. Habang nagsasalita siya, may naramdaman siyang pag-aalala mula kay Isabela, isang bagay na mas malalim pa kaysa sa kung anong makikita sa mata. Alam niyang hindi lang siya ang may lihim. Bakit ayaw mong magsalita? Tanong ni Lucas, ang boses ay bahagyang nanginginig. May nangyari ba? Isabela ay natigilan. Naging tahimik ang kanilang paligid, at tila nagtagpo ang lahat ng mga posibilidad. Hindi na siya makapagpigil pa. Hindi mo maintindihan, tugon niya, ang tinig ay may kalakip na bigat. May mga bagay na hindi ko kayang isiwalat. Baka makapahamak lang kita. Lucas, na hindi pa rin nawawala ang pagiging determinado, ay tumaas ang kanyang tono ng kaunti. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Alam ko na may nangyaring masama, at ayokong makita kang nag-iisa sa mga hamon mo. Isabela ay ngumiti ng matamlay, ngunit hindi rin napigilan ang mga mata niyang magsimulang magdalamhati. Minsan, ang mga lihim na tinatago natin ay mas malalim pa kaysa sa ating inaakala. Ang gabi ay nagpatuloy, ngunit sa pagitan ng bawat sandali, pareho nilang naramdaman ang isang puwersang hindi nila kayang iwasan. Habang si Isabela ay nagsisimula ng magtanong kung bakit siya tinutulungan ni Lucas, si Lucas naman ay nagpapasya na hindi susuko hanggat hindi niya alam ang buong kwento. Sa mga susunod na araw, ang nararamdaman nilang koneksyon ay lalong lumalalim. Ang mga mata ni Lucas ay hindi na matutok lamang sa magandang pagkatao ni Isabela, kundi sa nararamdaman niyang takot na nagpapatakbo sa kanya. Ngunit may isang bagay na hindi siya alam, ang lihim na tinatago ni Isabela ay mas malaki at mas komplikado pa kaysa sa inaasahan niyang madalas. Si Lucas ay patuloy na nag-isip sa mga araw na lumipas. Hindi pa rin siya makapaniwala na isang simpleng kaganapan ang magbubukas sa kanya ng isang mundong puno ng mga lihim at mga kasinungalingan. Kasama ng mga katanungan ay ang mga pagtutok ni Isabela sa kanyang mga mata, at ang malamig na ngiti na nagtatago ng hindi pagkakaunawaan. Nais ni Lucas malaman kung ano ang nasa likod ng pagiging misteryoso ni Isabela, ngunit parang isang matinding pader ang nakaharang sa kanya.
Isang araw, nagdesisyon si Lucas na dumaan sa isang maliit na cafe sa tabi ng kalsada kung saan madalas magtungo si Isabela. Baka doon siya makatagpo ng ilang sagot. Hindi nagtagal, nakita niyang naglalakad papasok si Isabela. Ang kanyang itsura ay maseryoso kaysa karaniwan. Walang sinabi si Isabela nang makita siya, ngunit tumingin siya kay Lucas ng matalim na para bang may nagsasabing, huwag mong gawing malala ang sitwasyon. Isabela, nagsimula si Lucas, tinatangkang magsimula ng isang pag-uusap ng maingat. Gusto ko sanang tulungan ka sa investigasyon na iyong ginagawa. Si Isabela ay mabilis na umupo sa tabi ng mesa nang hindi umiwas sa kanya. Alam ko na hindi mo naintindihan, sabi niya, tumingin sa paligid upang tiyaking walang makakakita. Pero may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag sa iyo ngayon. Huwag mong pilitin. Dahil dito, mas lalong nagkaroon ng interes si Lucas. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang tinatago mo? Iniiwasan niya ang pag-apekto ng emosyon sa kanyang mga salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng lahat ng kanyang nararamdaman. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Si Isabela ay umupo ng tahimik. Hindi ko kayang ilabas ang lahat. Ang bawat hakbang na ginagawa ko ay naglalagay sa atin sa peligro. Lucas ay nag-isip ng saglit, ang sakit na nararamdaman ni Isabela ay nagiging higit pa sa isang simpleng pag-aalala. Iyon ba ang dahilan kung bakit ka nag-iisa? Kasi hindi mo kayang magsabi. Sagot ni Isabela, ang tinig ay puno ng galit at kalungkutan. Minsan, ang mga kwento na nais mong itago ay hindi dapat malaman ng iba. Isang saglit ng katahimikan. Naramdaman ni Lucas ang bigat ng mga salitang iyon. Tila may mga bagay na hindi pa rin siya natutunan, at mas malalim pa ang nakatagong dahilan ng mga lihim ni Isabela. Isabela, sinubukan niyang magpatuloy, huwag mong gawing buo ang mundo mo sa isang misteryo. Hindi lahat ay kailangan mong pasanin mag-isa. Isabela ay napangiti ng mahinahon, ngunit tila may mga bagay na nagpipigil sa kanya. Kung sa bagay, may mga taong hindi kayang magtago ng lihim. Sabay ang kanyang mga mata na dahan-dahang naglakbay sa mga mata ni Lucas, at sumunod ay ang kanyang boses. Dahil ang isang lihim na natuklasan ay nagpapalaya at minsan, ang kalayaan ay mas mahirap hanapin kaysa sa buhay mismo. Matapos ang mga linggong iyon, hindi na lumayo si Lucas kay Isabela. Patuloy silang nag-usap, nagsasama sa mga kaganapan na hindi kayang ipaliwanag. Ngunit isang gabi, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Isabela. Lucas, kailangan ko ng tulong mo, ang tinig ni Isabela sa kabilang linya ay puno ng pagkabahala. Pumunta ka sa aking opisina mabilis. May nangyaring hindi maganda. Ang puso ni Lucas ay mabilis na tumibok habang nagmadali siyang pumunta sa lugar kung saan matatagpuan ang maliit na opisina ni Isabela. Pagdating niya, nakita niyang ang buong lugar ay madilim, ang pinto ay bukas ng bahagya. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang unang nakita niya ay ang maraming dokumento at mga papeles na nakakalat sa buong sahig. Ang mga mata ni Lucas ay nagsimulang maghanap ng mga palatandaan, ngunit wala siyang nakita ni anuman na nagsasabi ng kwento ng nangyari. Nagpatuloy siya, at bago pa siya makapagsalita, narinig niyang may isang pamilyar na tinig mula sa likod. Bakit mo ako tinulungan? Ang tanong ni Isabela, ang boses ay puno ng kalituhan at takot. Ano ba ang nangyayari? Tanong ni Lucas, na hindi makapaniwala sa sinasabi ni Isabela. Tumutok siya sa mga mata ng babae, ngunit ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Isabela ay dahan-dahang tumalikod, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luha. Hindi mo naintindihan, sabi niya. May mga anino na hindi natin kayang takpan at ngayon, kailangan mong pumili kung anong klase ng buhay ang nais mong tahakin. Ang gabi ay tila napakadilim kaysa karaniwan. Sa loob ng ilang sandali, nagtakip ang ulap sa buwan at tanging ang malalamig na hangin na dumadaan sa mga bintana ang maririnig. Si Lucas ay nakatayo sa loob ng opisina ni Isabela, ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Nakatingin siya kay Isabela, ang babaeng nagbigay ng lihim na buhay sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ay nagmumukhang higit pa sa isang misteryo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lucas, ang kanyang tinig ay may kasamang takot, ngunit ang kuryosidad ay nanatili. Si Isabela ay hindi tumugon kaagad. Umupo siya sa isang maliit na silya, ang mga mata ay nakatingin sa mga dokumento na nakakalat sa sahig. Bago mo pa man matutunan ang buong kwento, nagsimula siya, ang kanyang tinig ay malalim at puno ng bigat. Minsan, ang nakaraan ay muling bumangon at naghahanap ng mga sagot.
Naglakad si Lucas palapit sa kanya. Ano ba ang nangyari, Isabela? Isabela ay hindi agad sumagot. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya muli, may mga taong nagtataglay ng mga lihim na hindi mo kayang sungin. At ako ang isa sa kanila. Ang mga mata ni Lucas ay naging malungkot, ngunit hindi siya umatras. Magsimula tayo sa simula, sabi niya. Ano ang nangyari sa'yo? Isabela ay tumayo mula sa silya at dahan-dahang nagsalita. May isang organisasyon na matagal ko nang sinusubukang takasan. Ang pangalan nila ay Umbra, isang lihim na grupo na nagsasagawa ng mga eksperimento sa mga tao, at ako ang kanilang proyekto. Ang mga salitang iyon ay binitiwan ni Isabela nang walang anumang paunang palusot. Para bang ang bawat isa ay nagbigay ng pahiwatig ng napakabigat na nakaraan. Umbra, tanong ni Lucas, naguguluhan. Ano ang kinalaman nito sa mga papeles na nakita ko sa sahig? Sila ang dahilan, sagot ni Isabela, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa takot. Sila ang dahilan kung bakit ako nandito, at kung bakit ako patuloy na nagtatago. Isang punit na tahimik na sumik sa pagitan ng kanilang pag-uusap. Si Lucas ay hindi malaman kung paano haharapin ang mga detalye ng mga sinasabi ni Isabela. Si Isabela ay hindi rin nagmamadali sa pagsasabi ng mga susunod na hakbang. Alam niyang kung ibubunyag niya ang lahat, maaaring wala ng pag-asa. Ngunit nararamdaman niyang napakabigat ng mga tanong na bumabagabag sa kanya. At si Lucas, siya lang ang maaring magbigay ng tulong. Ang mga eksperimento ng Umbra, patuloy ni Isabela, ay hindi lang basta-basta. Lahat ng ito, ang aking mga galaw, ang aking buhay, ay itinakda mula pa sa simula. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman ko na ako'y bahagi ng isang mas malaking laro. Si Lucas ay nakatayo sa harap ng mga dokumento. Ang mga nilalaman ng mga papel ay kumakatawan sa mga misteryo na hindi niya pa rin mawari. Isa-isang binanggit ni Isabela ang ilang mga pangalan at lugar, mga pahiwatig na tila nag-ugnay sa mga kaganapan na hindi niya pa matutunan. May mga tao sa Umbra na patuloy na sumusubok na hanapin ako, sabi ni Isabela, ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagkabahala. At may mga pagkakataong hindi ko na kayang takasan. Pwede kitang tulungan, si Lucas ay nagsimula ng magsalita ng mas seryoso. Ano ang gusto mong mangyari? Isabela ay huminga ng malalim bago sumagot. Kailangan kong mawala. Hindi ko na kayang harapin ang Umbra, at kung gusto mong makatulong, ikaw din ay papasok sa peligro. Habang nag-iisip si Lucas, isang matalim na tunog ng cellphone ang umabot sa kanilang kalagitnaan. Agad niyang kinuha ang telepono mula sa bulsa, at nakita niyang may isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Lucas, ang mensahe ay nagsimula sa simpleng salita. Alamin mo ang katotohanan bago maging huli ang lahat. Si Lucas ay napatingin kay Isabela, ang takot ay tumubo sa kanyang puso. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At bakit nila alam ang pangalan niya? Isabela, nagsimula siyang magsalita habang binabasa ang mensahe. Ito ba ay isa sa mga taong hinahanap ka? Isabela ay tumingin kay Lucas, ang mga mata ay puno ng takot. Kung nagsimula ka ng magtanong, Lucas, hindi na magtatapos ang laro. Ang buong silid ay nagmistulang naglalaman ng mga sagot at mga katanungan na nagsanib. Sa gitna ng takot at misteryo, napagdesisyonan ni Lucas na hindi na siya atras. May isang bahagi sa kanyang puso na nagsabi na siya ang magiging susi sa pagsira sa nakatagong mundo ni Isabela. Hindi ako alis, sabi ni Lucas nang may matinding determinasyon sa kanyang tinig. Ngayon, mas lalong gusto kong malaman kung anong nangyari sa'yo. Isabela ay hindi nagsalita. Tumingin siya kay Lucas na parang may mga tanong din na kanyang tinatanong. At sa sandaling iyon, nang magtagpo ang kanilang mga mata, napagtanto nilang magkasama nilang hahanapin ang mga sagot sa misteryong ito. Ang takot na nararamdaman ni Lucas ay hindi na maikubli. Ang mensaheng natanggap niya ay tila isang babala, isang paalala na sa bawat hakbang na gagawin nila, mas malalim ang panganib na kanilang tatagilid. Habang hawak-hawak ang cellphone, tinitigan niya si Isabela, na ngayon ay tumayo at naglalakad pabalik sa harap ng mesa. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Lucas, ang mga mata ay puno ng pagkabahala. Si Isabela ay tumango, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, ngunit sa mga mata niya ay makikita ang mga sigaw ng takot at pasensya. Wala nang makakapigil sa Umbra. Sa kanila, ang lahat ay bahagi ng isang eksperimento. Si Lucas ay naglakad patungo kay Isabela. Hindi ako naniniwala na walang paraan para labanan sila. Hindi tayo pwedeng sumuko. Isabela ay huminga ng malalim.
Lucas, may mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Hindi lang sila ordinaryong tao. Ang Umbra ay may mga kakayahan na higit pa sa ating kayang maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lucas, nagsisimulang mag-isip kung may ibang lihim pa si Isabela na hindi pa niya alam. Isabela ay dahan-dahang lumakad patungo sa isang luma at abuhing kabinet sa sulok ng silid. Binuksan niya ito, at mula sa ilalim ng mga piling dokumento, kinuha ang isang maliit na kahon na may nakasulat na mga numero at simbolo. Ibinukas niya ang kahon at ipinasok ang isang maliit na piraso ng metal sa isang makina na nakatago sa ilalim ng mesa. Ito ang dahilan kung bakit ako naging bahagi ng Umbra. Isabela ay nagsimula ng magpaliwanag habang inaayos ang mga gamit sa mesa. Ito ang isang prototype na nilikha nila para mag-eksperimento sa mga tao. Ang makina na ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makipag-ugnayan sa mga hindi nakikitang nilalang. Lucas ay tumingin sa makina, naguguluhan. Hindi ko naintindihan. Paano ito makakatulong sa atin laban sa Umbra? Isabela ay lumapit sa kanya at tiningnan siya ng seryoso. Dahil sila ang unang naglunsad ng mga eksperimento sa formang ito. At sa loob ng maraming taon, sila ang unang nakatuklas ng paraang magbukas ng pinto sa iba't ibang dimensyon. Si Lucas ay hindi makapaniwala sa naririnig. Mga ibang dimensyon? Paano mo nasabi? Isabela ay nagsimula ng magpakita ng isang file na may mga nakalagay na litrato ng mga nilalang na hindi matukoy ng agham. Ang mga larawan ay matagal nang itinago sa mga ahensya ng gobyerno, ngunit tila inilabas nila ang mga ito upang ipakita kay Lucas. Ito ang mga nilalang na kanilang nakatagpo. Ang makina na ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng ating mundo at ng iba pang mga dimensyon. Lucas ay hindi na makapagsalita, ang utak ay puno ng kalituhan at takot. Pero may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan, si Isabela. Bakit hindi siya nagsabi ng lahat ng ito mula pa sa simula? Bakit ngayon lang siya nagsimulang magtapat? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito noong una? Tanong ni Lucas, ang mga mata ay nagsisilibing pagsisisi at pagkabigo. Si Isabela ay tiningnan siya ng mahabang sandali bago sumagot. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Ang mga eksperimento ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katawan. Kung ang isang tao ay pumayag na gamitin ang teknolohiyang ito, siya ay magiging bahagi na ng isang mas malaking plano na hindi natin kayang kontrolin. Si Lucas ay naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. At ano ang nangyayari sa mga taong sumubok? Pinapalitan ba nila ang kanilang mga katawan? Mas masahol pa. Sagot ni Isabela. Ang ilang mga eksperimento ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kanilang mga alaala ng kanilang pagkatao. Tumahimik si Isabela at ang hangin sa paligid nila ay tila naging malamig. Isa ako sa mga biktima. Ang aking pagkatao ay pinaghalo-halo na nila. Kaya nga ako nagtago, ayokong maging isa lamang sa mga test subject nila. Isang malamig na katahimikan ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Si Lucas ay nanatili sa kanyang lugar, naguguluhan. Puno ng takot ang kanyang mga mata at nararamdaman niyang may mga lihim na hindi pa ibinubunyag sa kanya. Bakit ako? Bakit ako ang pinaasa mo sa lahat ng ito? Tanong ni Lucas, ang galit ay nagsisimulang magtago sa ilalim ng takot. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Kung gusto mong ituloy ito, ikaw na ang magdesisyon, sagot ni Isabela, ang boses ay tila puno ng kalungkutan. Pero may isang bagay na sigurado ako, hindi tayo pwedeng magtagumpay kung hindi natin haharapin ang mga pinagmulan ng Umbra. Lucas ay tumingin sa mga dokumento sa mesa. Ang mga mata ay naglalaman ng pagnanais na malaman ang lahat. Kailangan ko ng sagot, tumingin siya kay Isabela. At sasamahan kita. Kahit na ano pa ang mangyari. Isabela ay nagdalawang isip sandali. Alam niyang masyado ng malalim ang kanilang pinapasok, ngunit hindi na siya pwedeng umatras. Pumayag ka na. Maging bahagi ka na rin ng misyon ko. Pero kailangan mong maunawaan, ang laban na ito ay hindi lamang laban ng pisikal na katawan. Kailangan mong maging handa na mawala ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, sagot ni Lucas, ang mga mata ay puno ng tiwala. Hindi ko alisan ang mga taong tumulong sa akin. Hindi kita iiwan. Isang oras ang lumipas at ang kanilang desisyon ay ginawa. Isabela at Lucas ay naglakad palabas ng opisina, dala ang mga dokumento at ang plano ng kanilang laban. May mga tanong na nanatili sa kanilang isipan, ngunit may isang bagay na hindi na nila pwedeng balikan.
ang Umbra ay isang malupit na organisasyon na walang pakialam sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang laban ay magsisimula na at hindi na nila kayang umatras. Si Lucas ay nagmasid sa kalsada. Ang tahimik na gabi ay patuloy na lumalala, ngunit may pag-asa siyang nakakaramdam, isang pag-asa na magbibigay daan sa kanyang lakas. May mga bagay na hindi nila kayang kontrolin, ngunit mayroon silang kakayahan na magsimula ng isang laban. Bumangon ang araw ng tahimik, at ang mga alon ng hangin ay humaplos sa mga kabahayan sa paligid ng kanilang lihim na hideout. Si Lucas, na natutulog sa isang sulok ng maliit na silid, ay nagising nang maramdaman ang malalim na pagkabighani sa pag-iisip tungkol sa kanilang misyon. Ang takot na dulot ng mga lihim ng Umbra ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan, ngunit may isang bagay na nagpatibay sa kanyang loob, kailangan niyang ituloy ang laban. Si Isabela, na may malalim na pakiramdam ng kalungkutan sa kanyang mga mata, ay nagising din, ngunit hindi siya agad tumayo. Tahimik siyang nanatili sa kama, ang kanyang mga palad ay nakalapat sa kanyang noo, nag-isip. Alam niyang may isang masamang desisyon ang kailangang gawin, ngunit hindi niya kayang ipilit kay Lucas ang isang bagay na hindi niya pa handa. Lucas, magising ka na. May kailangan tayong pag-usapan. Tinawag ni Isabela mula sa kanto ng silid. Si Lucas ay gumalaw at mabilis na tumayo, tinanggal ang malamig na mga kumot. May kabuntot na takot ang kanyang mga mata, ngunit ang desisyon ay matatag, hindi na siya pwedeng umatras. Naglakad siya patungo kay Isabela, kung saan makikita sa mukha niya ang mga alalahanin na hindi pa naipapahayag. Anong nangyari? Tanong ni Lucas. Isabela ay nag-angat ng tingin. Bago tayo magpatuloy, kailangan mong malaman na may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Si Lucas ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa mga dokumentong nakatambak sa mesa, ang mga sulat na puno ng mga diagram at larawan ng mga nilalang na hindi maipaliwanag. Ano pa ang hindi ko alam? Tanong niya, ang boses ay may halong inis. Isabela ay huminga ng malalim, tumingin sa kanyang mga kamay at nagsimula. Lucas, kapag pumasok tayo sa susunod na hakbang, hindi na tayo magbabalik sa normal na buhay natin. Magiging bahagi tayo ng isang eksperimento na malalim na sa ilalim ng Umbra. Ang kanyang boses ay seryoso, puno ng takot at panghihinayang. Ang mga nilalang na makikilala natin ay hindi pwedeng mabigyan ng pagkakataon pang magbago. Si Lucas ay naglakad patungo sa kanya at ang mga mata ay puno ng determinasyon. Anong ibig mong sabihin? Kung pupunta tayo sa kanilang headquarters, kailangan nating maghanda. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Isabela ay nanatili sa kanyang upuan at tiningnan siya ng matalim. Hindi lang ang mga nilalang ang kalaban natin. Ang Umbra mismo ay may kakayahang magbago ng ating pagkatao, magbigay sa atin ng kapangyarihan na hindi natin kayang kontrolin. Ang mga eksperimento ay hindi nakatutok sa pisikal na aspeto lamang. Lahat ng aspeto ng pagkatao mo, pati na ang mga alaala, ay maaaring mawala. Lucas ay tumahimik, ang bawat salita ni Isabela ay tila mga dagok na tumama sa kanya. Puno ng takot, ngunit hindi siya umatras. Hindi ko kayang mawala ng kontrol sa sarili ko, sagot ni Lucas, ang boses ay nanginginig. Pero handa akong gawin ang lahat para lumaban. Isabela ay ngumiti ng malungkot at tinapik ang mesa. Ang laban na ito ay hindi para sa atin lamang. Kung magtatagumpay tayo, marami ang magbabayad ng mataas na presyo. Ang oras ay mabilis na lumipas at ang kanilang misyon ay lumalim sa kaharian ng dilim. Ang Umbra ay hindi isang simpleng kalaban. Ito ay isang organisasyon na may kakayahang magbago ng realidad at magkontrol ng mga tao. Habang tumataas ang kanilang kaalaman, unti-unti nilang nauunawaan na sila ay nagsisilbing bahagi ng mas malupit na eksperimento. Nagtungo sila sa isang abandonadong puk sa loob ng lungsod, isang lugar na itinuturing nilang ligtas mula sa mata ng mga ahensya ng Umbra. Habang lumalapit sila sa lugar, isang kumakalabog na tunog ng makina ang narinig nila. May isang pinto na nagbukas, at sa loob nito ay ang isang silid na may mga teknolohiya na hindi pa nila nakikita. Ang paligid ay puno ng mga malalaking screens, mga lumang computer na may mga wires na nakasalang sa mga pader. Tandaan mo, Lucas, sabi ni Isabela habang tinuturo ang isang screen sa isang sulok ng silid, ang Umbra ay nag-ingat sa kanilang mga eksperimento. May mga nilalang sa likod ng bawat eksperimento nila. Lucas ay nagmasid sa paligid, napansin ang mga hindi pangkaraniwang simbolo sa mga pader. Ano ito? Tanong niya. Isabela ay tumingin sa mga simbolo at nagsimulang magpaliwanag. Ito ay mga uri ng mga dimensional na pagsasanib. Sa bawat eksperimento ng Umbra,
isang bagong pinto ang binubuksan nila na naglalantad ng mga nilalang mula sa ibang mga dimensyon. At ang mga nilalang na iyon, ano ang magiging papel nila sa ating laban? Tanong ni Lucas. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isabela ay ngumisi ng mahina. Kung magtatagumpay tayo sa laban, kailangan natin ang tulong ng mga nilalang na iyon. Ngunit hindi mo alam kung anong mangyayari sa kanila. Habang abala si Isabela sa pag-imbestiga sa mga kagamitan, si Lucas ay nagsimulang magtaka. Ano nga ba ang tunay na plano ng Umbra? Kung sila ay may kakayahan na magbukas ng mga pinto patungo sa iba't ibang dimensyon, paano naman nila nakontrol ang mga nilalang? At higit sa lahat, anong uri ng kapangyarihan ang mayroon si Isabela na siya rin ay naging biktima ng mga eksperimento ng Umbra? Isabela, kung pupunta tayo sa kanilang headquarters, paano tayo magtatagumpay? Tanong ni Lucas, ang kanyang tinig ay may pag-aalinlangan. Isabela ay huminga ng malalim at tumingala. May isang lihim na kailangan mong malaman, Lucas. Ang bawat hakbang na gagawin natin ay may kapalit. Ang Umbra ay may mga eksperimento na tinatawag nilang hybridization. Ang mga nilalang na kanilang natutuklasan ay ginagamit upang makontrol ang mga tao. Ang hangin sa silid ay naging malamig at ang bawat salitang binitiwan ni Isabela ay bumigat sa kanilang mga dibdib. Alam nila na walang pag-urong na maaaring mangyari. Ang laban na ito ay hindi para lamang sa kanila, para ito sa kanilang kaligtasan at sa kanilang mga alaala. Ang dilim ng gabi ay pumapalibot sa buong lungsod, at ang mga ilaw ng kalye ay mahina na naglalabas ng mga anino na humahaplos sa mga dingding ng mga abandonadong gusali. Si Lucas at Isabela ay naglakad sa madilim na kalsada. Ang mga paa nila ay tahimik sa malamig na aspalto, ang bawat hakbang ay puno ng takot at determinasyon. Hindi nila alam kung ano ang kanilang haharapin, ngunit ang misyon ay malinaw. Ang Umbra ay hindi lamang isang organisasyon, ito ay isang nilalang na nakapaloob sa mga lihim na hindi pa nila kayang tuklasin. Mula sa kanilang mga nakalipas na misyon, natutunan nila na bawat hakbang ay may kalakip na panganib at ang bawat sagot na kanilang natutuklasan ay naghahatid ng mas maraming tanong. Si Isabela ay tahimik na naglakad sa tabi ni Lucas, ang kanyang mata ay nakatuon sa harapan, ngunit ang puso niya ay puno ng takot. Alam niya na ang bawat susunod na hakbang ay maaaring magbukas ng pinto patungo sa isang mas malalim na kadiliman. Ngunit, higit sa lahat, ang misteryo na nag-ugnay sa kanilang buhay at ang Umbra ay isang bagay na kailangang masagot. Isabela, ano ba talaga ang mayroon sa Umbra? Bakit sila ganito? Tanong ni Lucas, ang mga mata ay matalim. Hindi na siya makatiis ng higit pang lihim. Ang tanong na iyon ay nagpatigil kay Isabela sa kanyang mga hakbang. Tumigil siya at tumingala, ang mga mata ay naglalaman ng labis na pagkabigla, at sa ilalim ng mga bituin ng gabi, ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. Ang Umbra ay hindi basta isang organisasyon. Hindi sila nagtataguyod ng kapangyarihan sa isang simpleng paraan. Ang kanilang layunin ay pag-aralan at kontrolin ang mga nilalang mula sa iba't ibang dimensyon, pati na rin ang kontrol sa atin, mga tao. Nagpatuloy si Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng kabuntot na takot. Ang Umbra ay isang eksperimento, isang proyekto ng mga siyentipiko na naglalayon hindi lamang kontrolin ang mga tao, kundi pati na rin ang kalikasan ng realidad mismo. Pinipilit nilang lumikha ng isang bagong mundo kung saan ang lahat ng makakaya nilang kontrolin ay magiging bahagi ng kanilang sistema. Iyon ba ang dahilan kung bakit ako? Tanong ni Lucas, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Si Isabela ay tumingin sa kanya, at ang sagot ay naging malinaw sa kanilang dalawa. Ang mga eksperimento ng Umbra ay humahantong sa isang mas malupit na uri ng pagkatao. Ginagamit nila ang mga nilalang na mula sa ibang dimensyon upang magtulungan sa kanilang mga layunin, ngunit hindi nila naiisip ang epekto nito sa ating kalikasan. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit si Lucas ay hindi na nakaramdam ng pagkakapagod. Ang mga salitang binitiwan ni Isabela ay tila nagbukas ng isang bagong pananaw sa kanyang isipan. Kung ang Umbra ay may kakayahan nga na baguhin ang katotohanan, paano siya makakalaban sa ganitong uri ng kalaban? Sa paglipas ng mga oras, nakarating sila sa isang lumangpok na puno ng mga abandonadong pabrika. Ang lugar ay tila walang buhay, at ang tanging tunog na maririnig ay ang kaluskos ng hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman nila ang kakaibang pagkilos sa paligid. Ang isang pinto sa isang sulok ng gusali ay nagsimulang magbukas ng marahan. Sa likod nito, isang tao ang nagpakita. Siya na ba? Tanong ni Lucas, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kilig ng paghihirap sa kabila ng hindi tiyak na plano.
Isabela ay ngumisi, ngunit may pagka-skeptical sa kanyang ekspresyon. Siya na. Pero hindi natin alam kung magiging madali ang lahat. Ang huling impormasyon na nakuha namin tungkol sa kanya ay magulo at puno ng mga pagkukulang. Ang taong lumabas mula sa dilim ay may mahabang itim na balbas at isang matalim na tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim, at ang kanyang katawan ay puno ng mga scars at sugat na nagpatunay ng maraming laban sa nakaraan. Siya si Xavier, ang dating kasamahan ni Isabela na tumakas mula sa umbra ilang taon na ang nakalipas. Xavier, tinawag ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng kabuntot na saya. Si Xavier ay ngumiti ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lumiliwanag tulad ng dati. Isabela, Lucas. Ang huling pagkakataon na nagkita tayo ay hindi maganda. Ngunit ngayon, kailangan niyo ang aking tulong. Si Lucas ay naglakad patungo sa kanya at tiningnan siya ng may panghihinala. Bakit ka nandito? Kung ikaw ay mula sa umbra, hindi namin kayang magtiwala sa iyo. Xavier ay ngumiti, ngunit sa halip na magalit, tumango siya at ibinukas ang isang maliit na pad na may mga lihim na impormasyon. Ang umbra ay walang kamalayan. Alam ko kung paano nila ginagamit ang mga eksperimento. May paraan para matulungan kayo. Habang nag-uusap sila, hindi nila namamalayan na may mga anino na nagsimulang magtipon sa kanilang paligid. Sa isang iglap, ang mga pabrika sa paligid nila ay nagsimulang mag-alab ng liwanag. Ang umbra ay naroroon at ang kanilang labanan ay magsisimula sa oras na iyon. Nagmamadali tayo, Xavier, sabi ni Isabela, ang boses ay nagtataglay ng kabuntot na takot. May oras lang tayo at kung hindi tayo magtulungan, matatapos ang lahat ng ito. Xavier ay tumingin kay Lucas at Isabela at sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay nagbago. Tandaan ninyo, ang bawat hakbang na gagawin nyo ay may kapalit. Walang sinuman sa atin ang ligtas sa kalikasan ng umbra. Habang nagsimulang magpatuloy ang kanilang misyon, ang mga anino ay tila nagbabalik sa kanilang pagkakaroon ng buhay. Isang bagong pagsubok ang naghihintay sa kanila, at sa bawat hakbang, ang takot ay tumataas, ngunit ang pag-asa ay nananatili. Ang mga ilaw mula sa malalayong pabrika ay nagsisilbing gabay sa kanilang daan, ngunit ang dilim ng gabi ay tila mas malalim kaysa kailanman. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, ang hangin ay tila nagiging mabigat, at ang mga anino ay nagsisimulang mag-ambag sa kanilang takot. Alam nila na ang umbra ay malapit na, at ang kanilang tadhana ay nakasalalay sa isang kritikal na sandali. Si Xavier ay nagsimulang maglakad ng mabilis, ang kanyang mga mata ay walang kapantay na tutok. Bawat galaw niya ay nagsasabing hindi siya maaaring mawalan ng oras. Si Isabela at Lucas ay sumusunod sa kanya, hindi na nagtanong pa. Lahat sila ay naglalakad patungo sa hindi tiyak na kinabukasan, ngunit sa isang bagay ay sigurado sila. Ang laban na yon ay magiging isa sa pinakamalaki at pinakamahirap na kanilang kinaharap. Mabilis! Ang umbra ay magsisimula ng magbukas ng mga pinto patungo sa kanilang mga operasyon. Kailangan natin makuha ang lahat ng impormasyon bago pa man sila magtulungan upang mahanap tayo, sigaw ni Xavier, ang boses ay may kabuntot na paghahanda at pagkabahala. Nagpatuloy sila sa paglalakad at halos hindi nila napansin ang pagdapo ng mga anino mula sa mga pader. Ang umbra ay nakatingin sa kanila mula sa lahat ng anggulo, naghihintay ng tamang sandali upang sumugod. Sa kabila ng lahat ng ito, si Isabela ay patuloy na tumingin sa mga mata ni Lucas, at si Lucas naman ay nakaramdam ng isang malalim na pananagutan. Ang lahat ng kanilang laban ay nagtutulungan upang humarap sa pinakamalaking kalaban nila, ang umbra. Kailangan nating makuha ang impormasyon tungkol sa kanila, Isabela. Kung hindi, ang lahat ng ating ginawa ay walang saysay, wika ni Lucas, ang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Ang grupo ay dumaan sa isang madilim na pintuan at natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa loob ng isang malaking sala. Dito, ang mga pader ay puno ng mga monitor at mga kagamitan na tila pag-aari ng isang sekretong organisasyon. Ang mga gamit ay nakakalat, ngunit sa mga ito ay natagpuan nila ang isang mapa ng mga pasilidad ng umbra, pati na rin ang ilang mga dokumento na naglalaman ng mga lihim na eksperimento na isinagawa. Ito na siguro ang pagkakataon natin, sabi ni Isabela habang pinagmamasdan ang mga dokumento. Ngunit sa kabila ng kagalakan, hindi niya maiiwasang mag-isip. Kung nakuha na nila ang lahat ng nilalaman ng mga eksperimento, paano natin mapipigilan ang kanilang plano? Habang pinag-aralan nila ang mapa, nagsimulang mag-alab ang mga monitor sa silid, at ang mga ilaw sa paligid nila ay nag-flash ng dilaw.
Nagkaroon ng kakaibang tunog, isang hudyat na ang mga alarm ay nagsimula ng magtrabaho. Isa lamang ang ibig sabihin nito, nagsimula na ang laban. Nandyan na sila, wika ni Xavier, ang kanyang tono ay tahimik ngunit puno ng takot. Mabilis, kailangan natin magtago. Hindi na nila inaksaya ang oras. Agad silang tumagos sa likod ng isang malaking tangke ng mga kagamitan at nagsimula ng isang mabilis na hakbang. Ang mga paa ni Lucas ay kumakalampag sa malamig na sahig, ngunit hindi nila alintana ang tunog. Lahat sila ay nakatutok sa pag-iwas sa mga sundalo ng Umbra na patuloy na gumagalaw sa paligid nila, naghahanap ng mga kalaban. Naglakad sila sa madilim na mga pasilyo, umiiwas sa bawat hakbang, ngunit hindi maiwasan ang mga mahihinang tunog na naglalabas sa kanilang kaligtasan. Si Isabela ay tahimik, ang kanyang mga mata ay patuloy na tinitingnan ang bawat galaw ng mga kaaway. Sa isang sulok ng kalsada, isang anino ang lumabas mula sa dilim. Isang lalaki, nakasuot ng madilim na kasuotan, ang mga mata ay nagliliwanag ng pula. "Atras! Huwag kayong magtangkang tumakas," banta ng lalaki. Ang mga mata ni Lucas ay kumislap ng mabilis at nagpasya ng mabilis. "Xavier, ang mga eksperimento na nakuha natin, pwedeng gamitin para sirain ang kanilang sistema. Huwag natin silang hayaang magtagumpay." Sa isang iglap, nagsimula ang labanan. Si Xavier ay humarap sa lalaki at mabilis na iniiwasan ang mga suntok. Si Isabela at Lucas ay sumabay at nagtulungan upang harapin ang mga kalaban. Sa kabila ng kanilang kakulangan sa kagamitan at lakas, pinilit nilang gumamit ng mga taktika na natutunan nila sa mga nakaraang laban. "Lucas," sa kanan, sigaw ni Isabela. Si Lucas ay sumunod at sa isang mabilis na galaw, nakuha nila ang isa sa mga sundalo ng Umbra. Ngunit habang nagpapalakas ang kanilang depensa, isang malakas na tunog ang umabot mula sa isang malayo at mataas na kisam. Ang buong pabrika ay tila gumalaw at ang mga pader ay nagsimulang mag-crack. "Wala na tayong oras. Kailangan natin lumabas ngayon din," sigaw ni Xavier, ang mga mata niya ay puno ng galit at takot. Ngunit bago sila makalabas, isang malakas na sigaw ang bumangon mula sa malayo. Si Isabela ay tumingin kay Lucas at alam nilang wala ng pag-asa pa. Ang pabrika ng Umbra ay gumagalaw at nagsisimula ng magbukas ng isang pinto patungo sa mas malalim na mga eksperimento. Kung hindi nila makuha ang mga impormasyon at mabilis na makaalis, magiging huli na ang lahat. "Walang ibang daan, Lucas. Kailangan nating tapusin ito ngayon," sabi ni Isabela, ang mga mata ay naglalaman ng tapang na hindi nila naramdaman noon. Ang mga pader ng pabrika ng Umbra ay nagsimulang magdulot ng takot at pagdududa sa bawat hakbang ng grupo. Habang ang mga alarm ay patuloy na umaabot sa mataas na tunog, nagsimula silang magmadali upang makalabas, ngunit alam nilang hindi madali ang pagtatagumpay. Ang mga kalaban ay patuloy na sumusunod, at ang mga pasilyo ay tila walang katapusang maze ng dilim at mga panganib. "Tuloy lang, Isabela. Huwag mong gawing pabigat ang bawat hakbang," sigaw ni Xavier, ang mga kamay ay nanginginig ngunit ang tapang ay hindi nawawala. "Kailangan nating magtulungan kung nais nating makalabas ng buhay." Si Isabela ay hindi nakatingin kay Xavier, ang mga mata niya ay nakatutok sa mapa at mga dokumento na hawak niya. Sa bawat galak na nararamdaman nila, natutuklasan nila ang mas malalalim na sikreto ng Umbra. Mayroong mga eksperimento na hindi pa tapos, mga plano na maaaring magbukas ng pinto sa pinakamatinding uri ng kalupitan. Ngunit ang oras ay mabilis na tumatakbo at alam nilang wala na silang kaligtasan kung hindi nila ito magagampanan. "Xavier, Lucas," simula ni Isabela, ang kanyang boses ay matalim ngunit may kabuntot na takot. "I think we have just uncovered something dangerous." Bawat hakbang na kanilang ginagawa ay mas nagiging mabilis. Ngunit habang patuloy silang tumatakbo, napansin nila ang isang pader sa dulo ng pasilyo na tila may kakaibang bukas. Ang pader na ito ay may mga panel na mukhang hindi tinatamaan ng normal na ilaw. Si Lucas ay nagsimulang maglakad patungo rito nang hindi napansin ang mga kalaban na nasa likod nila. "Lucas, huwag," sigaw ni Xavier, ngunit huli na. Si Lucas ay naabot na ang pader at itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang isa sa mga panel. Sa isang iglap, ang pader ay nagbukas, at ang lahat ay napasok sa isang lihim na silid na may isang malaking sistema ng mga monitor at mga digital na mapa ng mga operasyon ng Umbra. Sa gitna ng lahat ng mga saloobin at takot na bumabalot sa kanila, si Isabela ay muling nagsalita, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kalmadong plano. "Dito tayo. Ito ang huling pagkakataon nating magtagumpay.
Kung hindi natin gamitin ang mga dokumento at mapananakuhan natin, magiging mahirap na tayo sa susunod na labanan. Si Lucas at Xavier ay hindi nagsalita, ngunit sa bawat tingin nila kay Isabela, alam nilang may malaking halaga ang mga dokumento. Nagiging malinaw na hindi lamang ang buhay nila ang nakataya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng buong mundo. Ang Umbra ay may kakayahang kontrolin ang lahat ng nasa paligid nito, mga eksperimento, mga pondo, mga operasyon. Ang mga pader ng lihim na ito ay nagsisilbing isang pahiwatig sa mas malalim na layunin ng Umbra. Ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong eksperimento, ito ay isang pangunahing hakbang tungo sa pagkontrol sa buong mundo. Kailangan nating i-destabilize ang kanilang operasyon. Maghanap tayo ng isang paraan para itigil ito, wika ni Lucas, ang mga mata ay nagsisilibing naglalaman ng planong pagtakas at kaligtasan. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Agad nilang pinag-aralan ang mga dokumento at natuklasan nila ang isang sistema ng mga eksperimento na maaaring magdulot ng mas malaking kapahamakan. Ang Umbra ay nagsisimula ng magtakda ng mga operasyon na magdudulot ng pagbagsak sa mga lungsod at magdudulot ng malawakang pagkawasak sa kalikasan. Ito na ang magiging armas nila, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay may kabuntot na pagkabahala. Kung maiiwasan natin ito, magkakaroon tayo ng laban. Kung hindi, wala na tayong ibang opsyon, kundi ang sumunod sa kanilang plano. Agad nilang inisip ang kanilang mga susunod na hakbang. Isabela at Lucas ay nagsimula ng pagbuo ng plano. Si Xavier naman ay nagsimulang maghanap ng mga paraan upang mapigilan ang mga alarm sa buong pabrika. Kailangan nilang maging mabilis at tumpak, kung hindi, maghihirap lamang sila. Ito ang huling pagkakataon natin, sabi ni Xavier, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating sirain ang kanilang sistemang pangtaktika at ang mga eksperimento na ito. Kung hindi, hindi natin kayang pigilan ang kalupitan ng Umbra. Sa paglipas ng mga minuto, nagsimula silang magtrabaho. Ang pabrika ng Umbra ay hindi lamang isang lugar ng operasyon, ito ay isang labirint na puno ng mga patibong at mga sistema ng seguridad. Kaya't para makaligtas, kailangan nilang magtulungan upang makarating sa mismong puso ng pabrika. Hindi nila alintana ang init na sumisingaw mula sa mga makina o ang mga tunog ng mga paang sumasabay sa mga alarm. Ang tanging layunin nila ay makalabas ng buhay at mapigilan ang isang malupit na kinabukasan. Sa isang mabilis na galaw, natagpuan nila ang sarili sa isang silid na puno ng mga kagamitan at masalimuot na mga kagamitan. Isa itong malaking laboratorio kung saan nagsimula silang makakita ng mga eksperimento na tila kumokontrol sa mga elemento ng kalikasan. Ang mga eksperimento na ito ay naglalaman ng malupit na kakayahan ng Umbra na manipulahin ang lahat ng aspeto ng buhay. Kasama ang mga dokumentong nakalap nila, nagsimula silang magplano kung paano sirain ang sistemang ito. Ngunit bago pa man nila magawa ang kanilang plano, narinig nila ang malalakas na tunog mula sa malalayong bahagi ng pabrika. Malapit na ang Umbra. Tandaan, kung hindi natin agad pigilan ang mga eksperimento, magiging huli na, sigaw ni Lucas, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Ang ingay ng mga paa sa madilim na pasilyo ay kumakalat sa buong pabrika, at ang bawat hakbang ng grupo ay nagiging mas mabilis, mas tensyonado. Ang mga tunog ng mga paborito nilang kalaban, ang mga operatiba ng Umbra, ay malapit na. Malasakit sa kanila na walang ibang oras upang magpahinga. Ang mga hakbang na kanilang pinili ay hindi na ang simpleng pagtakas, kundi ang isang matinding laban para sa buhay at kalayaan. Dahil hindi pa natin nakikita ang buong pabrika, hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Kailangan nating maging maingat, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay may kabuntot na pamumuno. Ang mga mata niya ay nag-aalab sa determinasyon, ngunit alam niyang ang kanilang misyon ay hindi magiging madali. Si Xavier ay tumango at naghanap ng ibang daan. Hindi nila kayang dumaan sa mga pasilyo na matatagpuan ang mga operatiba ng Umbra, kaya't minabuti nilang gamitin ang lihim na pasilyo na kanilang natuklasan. Subalit, habang papalapit sila sa dulo ng pasilyo, isang sistema ng pader at mga kable na may pulang ilaw ang nagbigay babala sa kanilang landas. Pahinto! Pahinto, sigaw ni Lucas, sabay hawak kay Xavier at Isabela. Ang mga mata niya ay nakatutok sa isang maliit na ekran na ipinapakita ang sistema ng pabrika. Ipinapakita nito ang huling patibong na maaaring magpahinto sa atin kung hindi tayo magiging maingat. Ang pabrika ay tila isang malaking kalokohan na hindi nila inaasahan. Marami pang mga sistema at patibong ang hindi nila napansin noong una, at ngayon, nagiging mas komplikado ang kanilang sitwasyon.
Ang mga hangarin ng Umbra ay nagsimula ng sumik sa kanilang mga isipan. Kailangan nilang magkaroon ng plano kung paano haharapin ang mga kalaban at kung paano titigilin ang mga eksperimento bago magtagumpay ang Umbra. Isa pa, Xavier, ang bawat hakbang na gagawin natin ay isang peligro, wika ni Isabela, ang kanyang boses ay mas mahina ngunit puno ng kaseryosohan. Hindi tayo makakatakas ng buo kung hindi natin pigilan ang operasyon na ito. Si Xavier, sa kabila ng pag-aalala, ay nagpatuloy sa paghahanap ng isang paraan upang maikutan ang mga patibong. Ang kanyang kamay ay gumalaw sa mabilis na mga paggalaw, sinusuri ang bawat kabit ng mga pader at mga hakbang na ginagamit ng Umbra upang isara ang kanilang daan. Tinutulungan kita, sabi ni Lucas, nagmamadali sa pagtalakay sa mga kontrol. Ngunit mag-ingat, Xavier. Ang lahat ng ito ay tila isang laro ng buhay at kamatayan. Kung magkamali tayo, magiging huli na. Ang mga tunog ng mga malalakas na ingay sa likod nila ay nagsimulang dumating. Halos sa bawat sandali, ang kanilang presensya ay maaaring matuklasan ng mga kalaban. Sa isang mabilis na hakbang, nagsimula na silang magtulungan. Ang bawat isa ay lumipat ng posisyon at sinubukan nilang maghanap ng pinakamabilis na paraan upang dumaan sa mga eksperimentong hindi pa natapos. Sa kabila ng bawat pagsubok, nagpatuloy ang grupo sa pagbuo ng planong gagamitin nila upang magtulungan laban sa Umbra. Kailangan natin itong tapusin. Magtatagumpay tayo, sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng paniniwala. Kung hindi natin titigil ang mga eksperimento, wala na tayong pagkakataon. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay nagiging mas mabigat, ngunit sa kanilang determinasyon, nagpatuloy sila. Hindi nila alam kung gaano pa katagal ang laban, ngunit alam nilang wala ng ibang paraan kundi ang magtagumpay sa laban na ito. Ang hangin ay tila isang malamig na kutitap at sa bawat hakbang na kanilang tinatahak sa madilim na pasilyo, ang mga alinggaw-ngaw ng kanilang mga sapatos na tumama sa malamig na sahig ay parang mga hudyat ng kanilang nalalapit na pagbangga sa katotohanan. Habang ang mga mata ng bawat isa ay patuloy na nagmamasid sa paligid, nararamdaman nila na ang bawat paghina ay puno ng tensyon. Ang Umbra ay hindi na lang isang pabrika, ito ay isang lugar ng labanan, at sa bawat sulok nito ay may nag-aabang na panganib. Ang oras ay hindi pabor sa atin. Kailangan nating maabot ang sentro ng operasyon bago pa sila magsimulang magsagawa ng mas masahol na eksperimento, sabi ni Xavier, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon, ngunit ang kanyang boses ay naglalaman ng pangambang hindi niya kayang itago. Si Isabela ay mabilis na lumingon sa kanya, ang kanyang tingin ay puno ng sigla at lakas. Alam ko. Kaya nga tayo narito. Magtulungan tayo. Ang kanilang mga kamay ay nagsimula ng magkaangkop ng mga armas, ang bawat isa ay may taglay na tiwala sa isa't isa, at kahit na alam nilang ang laban ay magiging madugo, walang sinuman ang gustong umatras. Ang mga hakbang nila ay nagiging mas mabigat, mas mabilis. Sa bawat liko ng madilim na pasilyo, ang mga tunog ng mga kalaban ay tila lumalapit, at sa bawat sandali, ang mga mata ng Umbra ay handang magmasid. Ngunit bago pa man nila maabot ang layunin, ang mga ilaw ng pabrika ay biglang nagbago, at isang malalakas na tunog ang sumalubong sa kanila. Ang mga ilaw na dati puti ay nagiging pulang dilim, at isang boses ang sumingit mula sa kalagitnaan ng silid. Hinahanap niyo ba ang katotohanan, mga tanga? Ang boses ay mula kay Roderick, ang pinuno ng Umbra, at sa kanyang mga salitang iyon, ang pabrika ay parang naging isang entablado ng pagdurusa. Si Xavier ay nagtangkang magtakbo, ngunit ang mga pintuan ay biglang nagsara. Hindi natin siya matatakasan ng ganito. Kailangan natin siyang harapin. Habang si Isabela ay tumutok sa mga pintuan, si Lucas ay nagsimulang maghanap ng alternatibong ruta. Hindi sila pwedeng magpatalo sa pader ng Umbra na inilatag sa kanila. Sa mga sandaling iyon, nagsimula silang magsanib puwersa upang maghanap ng mga paraan upang humarap kay Roderick. Nasa ilalim ng lupa ang lahat ng kasagutan, patuloy ni Roderick mula sa taas, ang kanyang boses ay nagiging malupit, puno ng galit. Nandyan nakatago ang inyong pagkatalo, ang inyong pagkatalo. Hindi kami titigil hanggat hindi natitigil ang Umbra, sagot ni Isabela, ang galit sa kanyang tinig ay malinaw. Sa harap ng kanilang pinuno, hindi siya magpapatalo kahit na si Roderick ay puno ng galit. Dahil sa galit at determinasyon, nagpatuloy ang laban. Sa bawat gilid ng pabrika, nagsimula ang mga pag-atake mula sa mga operatiba ng Umbra, ngunit hindi sila nag-atubiling lumaban pabalik. Isabela, Xavier, at Lucas ay nagsama-sama upang harapin ang bawat operatiba na sumasalubong sa kanila,
at sa kabila ng matinding laban, patuloy silang naglalaban para sa mga inosente at para sa katotohanan. Ang umbra ay hindi magtatagumpay. Hindi tayo magpapatalo, sabi ni Xavier habang siya ay naglalaban upang magpatuloy. Si Lucas naman ay nagsimulang maghanap ng paraan upang madiskaril ang mga pader na nagsasara sa kanilang daan. Kailangan nating maghanap ng pinagmulan ng operasyon. Kung hindi, magiging huli na. Habang si Isabela ay nangunguna sa grupo, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Patuloy tayong maglaban. Ang umbra ay hindi dapat magtagumpay. Tama ka, sagot ni Xavier. At hindi rin tayo titigil. Mabilis lumipas ang mga taon. Ang isang paglalakbay na nagsimula sa isang desperadong paghahanap, puno ng mga sirang pangarap at bigat ng sakit, ay ngayon naging isang bagay na hindi inaasahan, isang buhay na puno ng kapayapaan, mga malayuang pagpapasya, at isang pag-ibig na sumibol mula sa mga guho ng mga naunang sugat. Nasa isang maliit na hardin si Elsia, sa tabi ng bahay na kanyang itinayo sa paanan ng mga bundok na dati ay tila nagtatago ng hinaharap, ngunit ngayon ay nag-aalok ng tahimik na tanawin. Ang malumanay na hangin ay humahaplos sa mga dahon ng mga puno, habang ang mga bulaklak na may makukulay na mga petals na kanyang itinanim ay unti-unting sumisibol sa ilalim ng malambot na sikat ng hapon. Ngumiti siya sa sarili, iniisip ang landas na kanyang tinahak. Hinarap niya ang takot, ang sakit, at ang mga pagdududa,